This episode is brought to you by GameZone. Real player, real game. It's a match! Just like GameZone. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng Konichi Mates. Yan, welcome ulit mga papa sa isa na namang episode ng Tatayhood Podcast. Uy, hindi, yung Mukhang, Konichi Mates magaling kayo yan ah. mukhang fresh pa yata yung yung recording nyo last time At Hindi, parang nadadulas-dulas ka. kailan ba kami nag-recording ni Masahiro? Oo, nag-recording kami nung, kailan ba to? Nung weekend ba? Hindi, Friday yata kami nag-recording ni Masahiro. Ah, Na hikab siya ng hikab dun sa episode. Siguro ang boring ng topic namin. Pero, kasi before yun, letter sender episode. May sumusulat na rin sa Konichi Mates eh. May nag-letter talaga? sender. Wow, Oh, may message. congratulations. You have... Masahiro nag-message. kay Tungkol Masa. sa, tungkol sa pagpunta sa Japan. So, Yun 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 yung pinag-usapan nyo, yung dilemma ng oo, magkakapatid. yung dilemma na kinukuha Oo. ng nanay. Tapos, pero, siyempre hindi na natin pag-uusapan yan dito kasi, speaking of letter sender, meron ding letter sender si Tatayod ngayon. Meron din ba? Oo, Dear Nakakadami Papa tayo episode naman. Siyempre alam mo nga sa mga nakikinig, kaya nga kayo, mga nakikinig kayo, i-message niyo lang kami or mag-email kayo sa tatayhood@gmail.com or eto nandito sa screen ngayon, www.reddit.com/r/tatayhoodpodcast. Puwede kayong mag-post diyan anonymously. Oo. Okay, katulad nung ginawa namin last episode, binasa namin yung liham ni Julius PC. Di pala Ay, oo liham, nga, kundi yung comment ni Julius PC do sa yung isa sa comment mga niya. episode. Oo Oo. nga, shoutout sa'yo, Julius PC, single dad from Taiwan. Pero anyways, siguro bibigyan ko lang muna ng context kasi binasa ko muna 'tong sulat na 'to, eh. Bigyan ko lang ng context yung sulat. Kasi parang medyo napaisip din ako dito, eh. Parang medyo uso kasi 'to ngayon. Oo. Ano yung Um, uso? yung yung 'pag parang 'pag may mga 'pag nasa ibang bahay yung mga magulang or nasa restaurant yung mga magulang, pinapag-iPad lang nila yung bata. Oo. Usong-uso yan. 'Di ba? Uso 'yan, eh, lagi 'yan nakita ko nga, eh, Guilty dito ako. gano'n nakita ko, eh. Ako guilty Oo. ako diyan dati pa. Guilty ako dyan eh. So ito siguro bago natin basahin yung sulat, kayo ba mga papa, nagbigay na ba kayo ng free pass para lang sa mga anak ninyo sa kahit na may mga, no iPad rule kayo, nagbigay na ba kayo ng free pass para lang for peace? Hmm. Pero kasi minsan yun lang yung nagbibigay ng ng break sa atin lahat, eh, 'di ba? Oo. So, na 'pag tinanggal mo yung iPad ang gulo nung bata, nasa ibang lugar kayo or nasa restaurant kayo, hindi kayo makakain. So yung si letter sender, ito nga ang pangalan niya, Tatay na akala'y disiplina, pero baka lambing lang ang kulang. Ang haba naman ng pangalan nito. Basahin na natin yung sulat niya. So ito yung sulat niya. Dear Tatayhood, may bisita kami sa bahay last week. Para sa peace of mind ng mga magulang, pinayagan muna ang mga bata na mag-iPad. Kumbaga, may free pass. Kaya nga sabi ko, 'di ba, binibigyan ba ninyo ng free pass yung anak niyo? Kasi may mga bisita. Pero si Robert, hindi pinayagan ng nanay niya. Teka lang, tunay ba niyang pangalan yan? Hindi Ewan niya ko kung tunay na totoong pangalan. ewan ko kung totoong pangalan niya 'to, Si Robert Oo. siguro yung anak, kasi hindi daw Oo. pinayagan pero si Robert hindi pinayagan ng nanay niya. Siya lang ang walang gadget
At ayun na, nagtopak. Umiiyak, sumisigaw, nagwawala ng halos 45 minutes. Pero matibay si nanay, hindi talaga nagpadala. Pero ito ang plot twist. Tumigil lang si Robert nung in-approach siya ng ibang nanay. Maayos siyang kinausap, tinanong lang tungkol sa mga laruan niya at sa mga hawak niyang tau-tauhan. Mm. Do'n siya unti-unting kumalma. At do'n ako napatigil. Baka hindi naman talaga structure or routine ang kailangan ng mga bata sa ganitong moments. Baka gusto lang talaga nila ng connection na Oo. mararamdaman nilang pinapansin sila, na may interes sa mundo nila. Kaya ngayon nalilito ako. Dapat ba stick to the rules o minsan ang tunay na solusyon ay hindi bawal ang gadget kung hindi pansinin lang yung bata? Wow! May gano'n pa. Mismo, drama naman itong tatay na 'to, grabe naman 'tong sulat na 'to. Ikaw ba, Ingo, kunyari sa ganyang mga sitwasyon, Hmm. eto siyempre sa'yo autistic si Sven, 'di ba? So, Oo. Pinapalo ko alam agad ko 'yan. Hindi, joke lang, joke lang. hindi, malamang inaano mo 'yan, pinililimitahan mo yung gadgets din 'yan kasi siyempre stimulation or Oo. may gano'n ba? Merong gano'n, pero before ko totally sagutin yung, tanong mo, ano, so yung dun sa letter sender, dun sa anak niya ay sorry, tama, dun sa anak ba Hindi, niya 'to? bisita Ay hindi nila. pala, bisita. Dun sa bisita ni ano, ni anong haba kasi ng pangalan, tatay na akala ay disiplina pero baka Oh, lambing kulang. si Yun, ano lang, pangalanan na lang natin siya si Juan. si Juan, Oo, si Juan. eto, si Juan, ano yan, at saka yung dun sa nanay ni Robert, meron kasi sa autism kasi, or rather, kung paano mag-handle ng autism, feeling ko based dun sa kwento niya, is may similarities kung paano din mag-handle ng normal na kid. Ang ibig sabihin, kailangan mo mag-build kasi ng ano eh, ng rapport sa kid. At the same time, kailangan din ng mga kids malaman kung paano i-regulate yung emotion. Which, surprisingly, skill pala yan ng mga na kailangang matutunan ng mga bata. Alam mo yung mga meltdown? Yung Mm. mga meltdown, yung mga tantrums, yan yung mga ano, yun yung mga skills na kailangan matutunan ng mga bata. Whether may normal sila or hindi. Even tayo mga ano, adults din. Meron din tayong mga emotions na kailangan natin i-regulate. Like, hindi tayo I-regulate. basta-basta mananapak pag may Oo, nag-chat tama. sa atin, yung mga ganyan. Yung mga ganong klaseng Mm. regulation for adults. Ngayon, dun sa ano, nakakatuwa na may isang magulang na alam kung paano i-regulate ang isang bata regardless kung may autism or wala, na sinimulan niya na i-integrate yung sarili niya dun sa mundo nung bata na yon, which is yung laruan niya, Oo. yung stickers, essentially yung mga interest, kung saan siya interested. Mm. So, ano din yun, kumbaga kung i-reflect din natin yon sa adult life natin, parang nakikipag-date ka lang din na parang, alam niya interesado siya sa ganitong topic, naglalaro siya ng sport. So, para maging ano, para mas maganda yung conversation nyo at mas maging comfortable yung ano, yung i-date nyo. Siyempre, tatanungin mo siya dun sa mga ano, dun sa mga interested siya. Especially if gusto mo siyang maging comfortable with you. So, yun. Sorry, ang haba ng ano, Hindi, okey lang. ng aking Ako intro. yung laging Pero, may mahabang litanya dito, eh. So, okey lang. pero, ayun nga, pagdating naman kay Sven, ang ginagawa ko kasi sa kanya, kunyari, may iPad. Ay, sorry, kunyari, may work ako. Oo, guilty ako kasi wala siyang kalaro dito eh, kami lang dalawa eh. So, bibigyan ko siya ng iPad. Kasi alam ko, in the next few hours, nasa school siya ng 5 oras. So, tahimik na naman ang buhay ko. Tapos,
at least wala siyang screen time. Tapos pagdating niya dito sa bahay, meron siyang nakahanda na ng activity. Simple activity lang, yung mga activity na nag-enjoy siya, like color by numbers. Pero at the same time, habang may nagka-color by numbers siya, meron siyang background noise na yung mga YouTube channel na pinapanood niya. So, oo, nililimitahan ko, pero hindi totally, as much as I would want to, hindi. Pero at the same time, binibigyan ko siya ng activity na mahati naman yung attention niya doon sa ano, activity na yun tsaka doon sa pagga-gadget niya. Pero ano yan, siyempre ano yan eh, nasa bahay ninyo yan eh, di Oo, ba? nasa bahay, nasa bahay. Oo. At ito rin naalala ko rin nga eh, kasi nung Sabado, Mm. nag-ano rin kami, may housewarming nga kami. So nag-invite din kami. Gano'n din yung sitwasyon eh, may mga bata, yung mga bata pinayagan mag-YouTube. YouTube naman, Mm. kumbaga Oo. nasa phone, pinahiram ng mga magulang yung phone nila, Mm. nag-YouTube. Tapos si Rocco kasi binabawalan ko na ring mag-YouTube masyado. Pero yun nga, Oo. naglalaro ng Nintendo Switch. Mm. So sabi ko kay Rocco, ibaba mo yung Nintendo Switch, maglaro kayo ng mga bata. Oo. So naglalaro lang sila, gano'n din. Mm. Tas, parang hindi yun, pinabayaan lang din. So, pero ang alam mo si AIDS nandun nga si AIDS, eh. Oo, si So, AIDS. si AIDS bawal din yung ano niya, yung mga anak niya talagang mag-iPad. Kumbaga ano yun, eh, nag-you-YouTube lang sila 'pag weekend or May pagkatapos schedule. kumain. Nice. Oo, may Oo. schedule. Pero nung nandun sila sa bahay, siyempre for their own peace and para sa peace din ng mga tao ng party, ano Oo. lang, pinabayaan niya maglaro ng Roblox, Mm. maglaro ng mag-Roblox essentially or manood ng YouTube, ta's hindi nila nilimitahan. Tapos ang usapan kasi nila hanggang malobat yung ano, yung iPad niyo or yung phone, Oo. hanggang dun lang kayo. 'Pag lobat tapos na. Oo. Pero nung nalobat pina-charge nung anak niya na pinayagan lang din niya. Tinatanong ko nga siya, "Oh, ba't ano puwede?" Sabi niya, "Siyempre nasa ibang bahay kami, alangan naman magdrama pa kami dito. So, Oo. bayaan mo na." Parang yun yung ano niya, na kaya nga naisip ko, okey yung free pass na medyo naka-relate din ako dito sa sumulat na 'to, Oo. na medyo parang oo nga naman dapat nga may parang ganun yung nangyayari. May kahit nga hindi nasa ibang bahay, eh, kunyari nasa ibang lugar lang kayo. Mm. Nasa restaurant, Ayan, bigyan mo na lang ng napaka-useful iPad niyan 'pag ano, nasa para restaurant. makakain kayo, para Oo. makapag-usap naman kayo ng asawa mo, Mm. na minsan kailangan mo lang ng breather. Oo. May ano So, nga, sorry na na-cut kita. hindi, sasabihin ko speaking of breather, baka kailangan na natin magtrabaho ulit, Inggo. Ay, ang bilis, Oh, sige. Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Siguro yung ano, yung pagkakamali dun sa nanay ni Robert ay ano, hindi siya nag-primer. Hindi niya primer yung ano, yung anak niya, si Robert. Kasi kadalasan, si Sven, kunyari, ano, ayaw niya pumasok sa school. So, ang gagawin ko kay Sven, para medyo uminit siya, para matanggap na niya na papasok siya sa school. Sunday pa lang, sinasabihan ko na siya na, "Oh, pupunta ka ng school, Tapos pagtapos mo mag-school, ito yung gagawin natin." So, naka-layout na kaagad yung schedule niya for tomorrow. Tapos, kinabukasan, sabihin natin Lunes na, i-ano ko na yun, i-remind ko na naman siya, sige mag-iPad ka na muna diyan, magbe-breakfast tayo, pagkatapos mo mag-breakfast. Kumbaga, ni-layout ko na kaagad pa rin ulit yung schedule niya. Plus, pupunta siya sa school. Lagi kong ina-highlight na pupunta tayo sa school. Pero, Mm. meron kang reward afterwards. So, Hmm. ang
yun ang napansin ko dun sa ano, dun sa nanay ni Robert na though hindi ko alam kung abruptly na, "Oy, tama na yan," tas sabay kuha or walang warning na, "Uy, 15 minutes na lang." Hanggang ganito lang yan, oo. Oo nga Oo. 'no, hindi niya sinabi dito sa sulat, eh. Oo. So, um, pero nagbe-base lang sa sulat, base sa sulat mukhang hindi niya pina-primer. So, kahit naman tayong adults, kunyari sa computer shop tayo, sasabihin sa atin na, "Oh, 15 minutes na lang." Eh, or siguro may timer dun sa ano, sa Netopia Hmm, noon dati. So, at least alam na natin na, after 15 minutes, okay, mag-restart na yung PC ko at ano, o-off na. So, kailangan ko sabihin sa admin na, "Oy, extend pa ng 1 hour." So, parang gano'n lang din. pero Ingo may mga bata rin kasi na minsan kahit may primer na, nagwawala pa rin, eh. Pagka gano'n ba Ah, may ano yun, may something free yun? Or hindi hindi nila kayang naman, i-regulate yung hindi lang emosyon nila? wala pang skill. Based sa ano, sa mga experience ko, wala pa silang skill, which is depende sa edad ng bata. Kung siguro mga 3 years old, 4 years old, para i-early intervention ko na yan, eh, 'pag gano'n, eh. Kunyari nagwawala sa mga Hmm, maliliit na bagay. oo. Yung parang hindi mo Oo. mapigilan or hindi parang yung parang iiyak lang ng iiyak ng iiyak ng iiyak ng walang katapusan, na kahit Oo. magalit ka na, hindi pa rin tumitigil. Kasi Oo, ito, bibigay kong example, mm. yung si Rocco, Oo, although si Rocco kasi 9 years old na, eh. oo, Pero bata pa sila, um, kunwari nung nga nitong Sabado, nakita ko tumatalon sa couch, oo. titignan ko lang, gaganon lang ako. Oo, May oo, sense oo, yan. sorry, sorry, sorry. O kaya narinig ko may pinapanood, Oo, tapos yung pinapanood may nagmumura, oo, lilingon okey. lang ako. Paglingon ko, gaganon lang ako, "Stop it." Tigil na. As in, Ah, tigil. Iniisip ko dahil ba na-set mo na yung ano, ingrain expectations sa ko sila kanila. ng yun nga, Oo, na-set ko na na matakot kayo sa'kin, tang-ina niyo. o Ay, sa parang gano'n, I mean, alam parang gano'n yung ano, eh, na parang parang, gano'n, eh, parang tang-ina mo tatamaan ka mamaya, ma na ma inisip ko, mamaya mapapalo ka o mababatukan ka or yari ka sa'kin na parang oo, maga-grounded ka mamaya, titigil lahat makuha 'yan. makuha ka sa tingin. Yun, actually yung mga anak ko nakukuha sa tingin, Oo, na naisip ko lang din, may mga ibang bata kasi akong nakikita na parang hindi sila kaya nung magulang nila. pa di ko feeling ko in fairness naman sa mga parents, hindi sa hindi nila kaya, it's more on hindi, pa alam ng mga parents kung papaano i-navigate yung anak nila. Hmm, Kasi ayun nga, babalik tayo dun sa nanay na nagpakalma kay Robert. Eh, siya alam niya kung paano i-navigate, kung paano ayun nga, ikalma, eh. eh. So, ibalik natin dun sa nanay ni Robert, malamang siya hindi niya alam kung papaano ba 'to, kumbaga paano ba gumagana 'tong anak ko? So, unfortunately Hmm, walang manual. So, talaga puwedeng parang galit lang siguro siya lagi, tapos oo, yung galit niya or yung pananakot niya ginagawa rin nung anak niya, hmm, yun din yung binabalik. Kasi yun yung nakikita sa kanila, eh. oo. Tsaka ano, Galit ka hindi lang lagi, galit lang din ipapakita ko sa'yo, hindi ko mm, na ipapakita na, walang um, communication. wala, Hindi sila hindi, oo. nagko-communicate. 'Yan yung ano, eh, 'yan yung problema na 'yan ang problema din sa mga autistic. Kasi katulad ako, guilty ako dito ng mga first few siguro 1, 2 years ni Sven, pinapagalitan ko siya, pinapalo ko siya, without thinking na hindi talaga gumagana yung pagpalo kasi ano na nga, eh, filled up na nga yung emotion nila, eh. Hindi na nga sila marunong mag-regulate. Tas mataas pa yung emotion nila, tas autistic pa sila. So, kahit anong sigaw ko, kahit anong palo ko,
hindi talaga siya makikinig. So gayon din sa mga normal na kids na kung wala pa silang ganong klaseng skill, hindi talaga sila hindi nila talaga marinig yung sinasabi mo. Kumbaga hindi talaga mag-i-stick yun. Pero Igo, ako guilty rin ako diyan, kasi sa dalawang anak ko gano'n din ako, Mm. na parang ano nga, minsan umaabot ako sa point na yung galit na galit ako kasi may nagawa sila. Kunwari nung minsan nakita ko si Rigo, kinakagat yung paa niya kinakagat yung kuko niya sa paa, ta's madumi yung paa niya. Bata pa siya nito, Okay. Sabi ko, "Putang Okay. inang kababuyan niyan." Galit na galit ako na parang ta's Oo. umiiyak siya, ta's habang umiiyak siya, sabi ko, "Wag kang umiyak, anong iniiyak-iyak mo? Oo. Ako yung dapat umiyak dahil naiiyak na ako sa kababuyan mo." Parang gano'n yung sinasabi ko. Oo. Oo. Tapos, "Tama na yung iyak-iyak mo." Gano'n pa yung ano ko, na parang tingin ko, in hindsight nga naisip ko, "Putya, mali yung pinaggagawa ko, mali yung pinagsasabi ko dito sa bata." Parang medyo Mm. na-torture sila emotionally na-torture ko sila dahil Oo. nga parang yun nga masyado akong mahigpit. Tapos ang ano lang din dito, ang silver lining naman din kasi dun, after kung magsasalita-salita na gano'n, ipu-pull aside na ako ni Luis. Si Luis nga yung Hmm. laging nagpu-pull aside sa'kin na, "Wag mo naman kausapin ng gano'n yung mga bata kasi Oo. ganito, dati nag-aaway kami pagka naririnig niya ako na gano'n yung mga sinasabi ko sa bata, ta's Hmm. nag-aaway kami sa harap nung bata. So yung bata nako-confuse. Nakikita niya na hindi Ah. kami nag-a-agree kung papaano siyang idisiplina. Oo. Automatic kakampi yung bata kay Luis. Oo. Tapos mangyayari ako mararamdaman ko naman na, "Eh, di magsama kayo, pareho kayong mga bugok." Parang gano'n iniisip ko Oo. lagi. Oo. Na nabago rin naman yun na ginagawa ni Luis pagkatapos ko ng mahabang litanya ko, ipu-pull aside na ako, sasabihin sa'kin na, "Wag mo na sabihin ganito, dapat 'wag gano'n, dapat ganito, ganito, ganito." I-explain niya ta's ako lalambot na yung puso ko, mare-realize ko, "Tangina, ang gagawin ko, magso-sorry ako dun sa anak ko." Hmm. And lagi 'tong nangyayari, 'pag may mga nasabi kung hindi maganda, magsasabi kaagad ako na nasabi ko lang kasi ganito, ganito, ako yung mali, ganito, ganito. Na siguro kagaya nung pinakita nung isang nanay kay Robert na magpapakita ako ng konting emosyon dun sa bata Oo. na, "Nagmamalasakit lang ako sa'yo kaya ako yan nasabi. Lahat ito out of love kaya kaya ako nasasabi yung mga hindi magagandang salita kasi ayokong mapahamak ka. Hmm. Nagpa-panic ako and minsan iniisip ko ako yung may kasalanan kung bakit hindi mo alam gawin 'tong mga ganitong bagay and nabibigay ko sa'yo yung frustrations ko, ganito." So yun, actually ngayon hindi na ako nagagalit sa mga anak ko, As in konti na lang, Parang ano na lang nga talaga ako ngayon, yung isang tinitignan ko na lang, na parang, "Sige, grounded ka." Pero yun na lang, as in yun na lang, "Sige, Oo, wala ng sige sigaw-sigaw. wala na, sige mamaya wala ng internet." Yun lang gano'n lang siguro tama rin yung point mo, Ingo, na baka yung nanay ni Robert, hindi pa niya alam kung papaano. Oo. Teka lang, matanong lang kita, Tristan. 'Pag pinapagalitan mo yung mga anak mo before, binibigyan mo ba sila ng regalo after or Hindi, guilty gift? Hindi, okey. hindi. Kasi kasi Pero parang pero hindi after. Ang nangyayari, after a few days maiisip ko, bilang ko kaya ng ganito. yun, yung Parang guilty guilty gift. gift din and Oo. parang binubusog ko rin sila sa mga gano'n. Oo. Pero hindi At right after mapagalitan or madalas, 'pag bumabawi ako gano'n. Bumabawi ako na tanong, "Anong gusto mo? Anong ganito mo?" 'Yun. buti hindi pa nila nare-realize na everytime na nagbibigay sa kanila ng regalo out of the blue, related yun dun sa paggalit mo sa kanila. Kasi yan yung ano, kung bakit may mga ibang babae na kahit bugbugin sila ng kanilang partner, nag-i-stay kasi magaling Ah, manuyo, magaling manuyo. So yan yung psychology behind that. Hindi naman ako nambubugbog pa ng Oo nga, partner. hindi pero ano, may similar Hindi, approach. pero tama nga. Pero ano naman sa'kin, bumabawi ako lagi sa mga anak ko. Yun nga, in terms of, may gusto ka bang ganito or actually kasi
pareho kami ni Luis, eh, medyo may pagka-spoiler kami. Actually mas ano nga, eh, si Luis mas ano siya, eh, spoiler siya, eh, sa mga bata, eh, Hmm, na sinasabi ko nga rin sa kanya 'to, eh, na parang masyado siyang spoiler. Pati ako inaamin ko spoiled din ako kay Luis, madalas. oo. Well, Aw, well, sana all sinasabi mo hindi rin mo nga 'yan na-spoil. kasi kung ano-ano yung pinagbibili ko na hindi tulad kunyari sasabihin ko, "Oh, gusto ko sana nung yung may sinasabi ko na parang yung home gym Oo, na oo, yung may mahal, AI, oo, na magnet, oo. oo. Sabi niya, "Sige bilhin mo na, bilhin mo na, bilhin mo na." Hanggang ako na yung umabot sa point na ako na yung nahiya, na Oo, parang, "Tangina masyado akong spoiled, payag lang 'to ng payag sa lahat ng mga sinasabi kong gusto kong bilhin, papayag siya." Ang point naman niya kasi and pati yung mga bata gano'n sa kanya sasabihin, "Gusto ko ng ganito, ma'am, I want ganito, buy me ganito." Siya na rin yung magko-convince sa'kin na, "Bilhin mo na, ano ba naman yung ano, bilhin mo mm. na ganito, ganito." So, wala bibilhin ko na. Kaya pala nagpapalakas ako kay Luis. Eh, Putang Luis, ina. sabi mo naman kay Tristan. 'Di yun medyo spoiler siya. Siguro ewan, yun yung ano, kaya yung mga bata sinasamantala lagi, Mm. yun. Ano Yun, nga, yun lang. sorry, naalala ko dun sa, iPad free pass. Kasi may isang stand-up comedian na si Jimmy Carr, British comedian siya. During isa sa mga shows niya, tinanong siya ng audience na ano ang advice niya sa mga parents. So sabi niya na yung mga mag-ano, sa ngayon, kapag meron kang hard decision sa umpisa, magkakaroon ng easy life yung ano, yung mga anak mo and vice versa. Ngayon, isa sa mga hard decision na parang sinasabi niya ay kung sinasabi niya na kung gusto mong madali yung buhay mo as a parent, bigyan mo sila ng iPad all Hmm. throughout. Tapos, yun, kumbaga, oh, may iPad ka na. So, lahat ng usual na ginagawa ng mga ibang parents, yung tipong dadalhin sa park or bibigyan ng attention, ng affection, whatever. Kumbaga mafi-fill upan ng iPad. Ng Kumbaga iPad. ma-entertain, oo. So, ang tapos yung mga tipong pinagbabawalan niya kapag yung mga parents pinagbabawalan yung anak na kumain ng junk food, tapos hindi pinag-aaral, so baka lalaki daw ng ano, matataba at tanga. So dapat Mm. daw may mga gano'n, eh, maging firm pa rin yung ano, yung mga parents. So in Oo, terms of parang oh, ang hirap ding maging ano, eh, sa totoo lang, ang hirap maging firm, eh. oo. Mahirap talaga, consistent na ano, kasi Mm. siyempre mga anak natin 'yan, eh. Um, meron tayong idea kung nalulungkot sila or hindi, maaawa ka din, eh. Mm. Actually ako naawa ako, eh, 'pag tinitikis ko talaga, eh, na parang, "Sige na, okey na, sige, basta ganito, ako guilty ako diyan na kunwari, Kino-convince mo ba sarili mo? Sige, okey na 'yan, basta nag-aaral naman sila mabuti. oo, nag-aaral naman, eh, okey naman, eh. Ako eto sa totoo lang, naisip ko lang lagi, tayo rin naman lumaki tayo sa TV, eh. Maghapon nasa TV tayo, nanonood tayo ng TV. Well, Oo, ikaw malamang hindi. ako hindi. Although ano ba ginagawa mo, computer? Eh, iba yung computer, Oo, computer na PC. kumbaga lumaki ka rin sa screen, Oo, sa screen, oo, 'di oo, ba? oo. Ako rin Oo, gano'n din, lagi ako nanonood ng TV. Lalo na nung nagkaroon na nung Sky Cable, Home Cable, parang oo. nagdo-doom scrolling ka rin sa mga channel nun, eh. Oo, kaso 30 channels lang 'yun, eh. Oo, pero yun nga 'di ba, lipat ka ng lipat, nanonood ka ng mga Discovery Channel, Nat Geo, Oo. 'di ba, ta's AXN, oo, Discovery tama. Turbo, AXN, palipat-lipat ka lang din nun, eh, nanonood ka lang din nun, eh. So inisip ko, yung mga sinasabi ng mga quote unquote na mga experts na, naku yung mga bata nag-you-YouTube, doom scrolling, na brain rot yan, ganito, ganito. Naisip ko parang medyo gano'n din naman dati, nung mga bata tayo. Kasi may mga ano Oo, rin naman, eh, may
may TV, nanonood ka lagi ng TV, palipat-lipat ka sa AXN, Star Movies, HBO, Tas 'pag minalas ka, 3 o'clock habit yung matatapat sa'yo. sa 3 o'clock habit. Although Pero yun nga, regulated siguro yung mga palabas din kasi dun, oo. hindi yung mga Asosino, Cappuccino, Assassino, Cappuccino. At saka nung time natin, ano, kapag tayong gustong mapanood, aantayin natin ng Oo, 8:00 antayin ng natin. gabi. Tsaka wala Oo. kumbaga may control lang tayo sa channel, pero in terms of yung content na gusto natin mapanood, wala. Oo, wala. Tama nga naman, oo nga. Pero eto ba yung kasi may mga nakita akong o siguro ako na lang, na na parang may certain yabang 'pag nakita ng ibang parents na, uy, napapasunod niya yung kanyang anak. Parang parang aso lang. Hmm. So, sorry for the term, Mm. pero parang kumbaga trained, quote unquote trained or well-behaved yung mga bata, yun. So, parang parang feeling ko sort of pressure na din sa sa mga parents na, ay, iisipin ng ng kumbaga reflective kung paano yung parenting ng isang tao, kung ano yung behavior ng ng bata. Parang sinasabi may mga ibang parents na parang proud na, "Oh, behave yung mga anak ko." Oo. Ako gano'n ako, proud ako, na behave yung mga hindi, eto sa totoo lang, proud ako lagi sa behavior nung mga anak ko. Lalo na nung, isang instance, maliit pa sila nun, Hmm, nagpasukat kami ng salamin, dalawa kami ni Luis. Tapos hmm, yung dalawang bata, siyempre habang nagpapasukat kami ng salamin nandun lang nakaupo sa labas, hmm. inaantay kami. Pagkatapos namin magpasukat, sabi nung mga bantay dun sa tindahan parang, "Are they your kids?" Sabi ko, "Yes, what's wrong?" "No, I would just like to say they're just so behaved. You must be so proud, what blah, blah, blah. They just Oo, sat 'di ba? there." Na parang ako, "Oh, talaga? So parang I must be doing something right." Parang yun naman, Hmm, parang medyo na-proud ako nun. Pero yun nga, meron ding ibang parents. May naka-encounter ako na parents sa isang party na yung parang ang yabang niya na, lahat 'yan monitored ko 'yang mga anak ko. Yung ah, mga wifi niyan, chine-check ko 'yan lagi. Lahat 'yan naka-block 'yan, siya ng ganitong oras block mo yung wifi. Kasi napaka-strikto. oo, gano'n. Tapos nakita ko, ta's inimbestigahan ko yung anak ko hindi na nga kumo-connect sa wifi sa bahay. Chineck ko naman yung ano niya, phone bills niya, ang taas pala ng data niya. So sinita ko, ganito, ganito. Naisip ko, tangina ano 'to, ginagawa mong prisoner yung anak mo sa sarili niyang bahay. Ayun, ayoko namang umabot sa gano'n yung mga anak ko na parang Hmm, dinumero lahat, na sobrang structured yung mga, kailangan nilang gawin. Na parang actually ako nga, pabayaan ko lang sila mag-iPad, Mag-iPad kayo maghapon diyan, mag-internet-internet kayo. Pero 'pag pero gagawin ko pagka nakita kong parang, sobra na, pupunta ako sa kwarto, upo ako dun. Bingo, "Rigo punta ka muna sa baba, nood naman tayo ng Bleach." Gano'n. oo. Sabihin ko, "Nood naman tayo ng Bleach." O kaya si Rocco, sabihin ko, "Maglaro tayo ng Nintendo." So, Ayun, akit taas-baba ka lang? oo. Actually 'pag iniisip ko nga parang ang hirap ng maraming anak, kasi tulad niyan, dalawa yung anak ko. Oo, Ano, pagka may mas marami kong time dun sa isa, nanonood kami lagi nagma-marathon kami ng Bleach ni Rigo. Sabihin sa'kin nung bunso ko, ang favorite mo lang naman si kuya, kasi lagi oo. kayong nanonood ng Bleach. You don't have time for me, you don't play with me, ganito, ganito. So, Ano parang ka naisip ba? ko, tangina. Yan yung mga natututunan sa The Sims, na para tumaas yung relationship kailangan mo ng time. So, so parang naisip ko, tangina ang hirap naman nito, hahatiin mo yung katawan mo. So, yun lang, nai-share ko lang na gano'n, na dahil sinabi mo nga mga parents na proud. Pero yun nga, minsan nakaka-pressure lalo na nakikita mo kung papaano yung ginagawa ng ibang parents, na parang sobrang structured, pakiramdam Hmm. mo, "Putya, mali yata yung pagpapalaki ko sa anak ko, ah."
Hindi, may autism lang yung anak nila kaya sobrang structure. So, speaking of structure, eto nga, isa pang way is yung setting of expectation. Ngayon, dahil nga may autism si Sven, usual, ganito yon. Bawat activity niya for the day, whether it's yung regular activity niya, well, especially kung regular activity niya na ayaw niya, like school, sineset ko din expectation niya, tapos meron siyang reward. Tapos, kung ayaw niya, i-up ko yung reward niya. Pero hindi yung yung dati kasi ang reward niya pupunta kami sa mall tapos bibilang ko siya ng Mm. laruan. Dahil hindi siya practical. Iba na lang pagkain na lang yung reward sa kanya. Ngayon ba anong reward ni Sven? Punta sa McDonald's, kakain ng isang large fries. Ayun, na may burger. Yun ang reward niya. Which is okay naman. Okay na sa akin yung Tapos minsan, yung isang reward niya is, meron kasi akong inaanak, so kinakapatid niya, na sinasabi ko na, maglalaro kayo ni Augustine. So, yun. Natutuwa naman siya doon sa bata na yun. Tapos, yung bata na yun, pag pinapanood yung mga videos ni Sven, yung mga pinapanood niya sa YouTube, nagbabawalan ko. Sabi ko, huwag ka manood niyan. Baka mamaya maging autistic ka din. Parang gano'n. Pero siyempre, Gago. hindi kasi, kung mapapanood mo sa mga sa mga parents na may regular kid, so 'di ba pag nanonood yung mga bata, tatapusin nila yung video Sabi natin 2 minutes yung video na yan, tatapusin na yan. Yung mga autistic, ang gagawin nila, doon sa 2 minutes na video na yan, i-fast forward nila sa 15 seconds, pabalik ulit sa first 5 minutes, i-skip ulit kumbaga, ni-randomize nila kung saan yung part na gusto nila. Kumbaga, meron silang sariling order na pinapanood na yun. So, kaya ako nasabi na, baka maging autistic ka. Kasi baka biglang, jokingly, baka kasi biglang biglang sumabog yung ulo na, hindi ko maintindihan ko na to. Yun. Anyway, so babalik tayo sa topic. Kagaya ng sinabi mo, siguro nga tama yung mag-set ng expectations bago kayo pumunta sa mga isang event or bago kayo pumunta sa mga Oo. restaurant na dapat ito yung gagawin mo. Pero yung mga backup para sa para lang hindi siya nakababad sa screen. Siguro pwede rin ganun, ano? Ang problema kasi doon sa backup, well, not problema. Well, problema ko sa backup is, kailangan kong kalaro si Sven So, kung nag-office ako at ayaw ko siya i-screen time, kailangan may interaction kami sa isa't isa. Kailangan nagpa-play kami ng catch, naghahabulan kami. Kumbaga, kailangan niya talaga ng kalaro. So, ang hirap naman siguro kung nasa restaurant kami dalawa ni Sven, then habang hinihintay yung order, maglalaro muna kami sa loob ng restaurant. So medyo mahirap. So, hindi ko pa rin susubukan yung magdala ng coloring book. Siguro next time yun ang gagawin ko. Yun na yung pinaka-safe na hindi malaking space sa kupin at the same time gusto niya yung activity na yun. Dati pinatry ko yun yung mga ganong activity, yung pinagko-color, yung pinaglalaro ng maze. Yung mga maze dun sa nainip yung mga anak ko Sa Chili's ba yun? Maze sa Chili's. Sa Shakey's yata yung dati, ayaw. Tas dati kay Rigo, ginagawa ko, humihingi ako ng bucket of ice. Hindi pa iPad dati, hindi iPad ang binibigay ko sa kanya dati, bucket of ice. Pinapalaro ko lang sa kanya para busy siya, nakakakain kami. Oo, tsaka at least kahit magkalat si Rigo, maging tubig lang yun, madaling linisin. Yun nga, hindi kumbaga hinahawakan lang niya yung yelo, ganun lang. Parang yun yung backup ko well, hindi backup, pero yun yung primary ko dati nung hindi pa uso masyado yung iPad sa mga sa mga bata. At saka Pero go. Tsaka kudos sa'yo, Tristan, kasi ikaw kasi di-debrief mo yung bata after mo mag-meltdown. After ko mag-meltdown.
Hindi kasi nga dini-debrief din ako ng misis ko. After mo Dini-debrief mag-meltdown. din ako after ko mag-meltdown. Kakausapin ako na parang, "Dapat hindi ganito, ganyan, ganyan." Eh, 'pag ang nagsabi na sa'kin yung misis ko, hindi na ako pumapalag, eh. Dati pumapalag pa ako, eh, pero nung tumanda na ako, nakikinig na lang ako, eh, na parang, "Oo nga, mali nga ako. Sige, magso-sorry na ako." Tsaka minsan sinasabihan ng misis ko yung mga anak ko na, "Hindi na galit si tatay, ano na, go to tatay, say Oo. sorry." Oo, So, hug na kayo. magso-sorry. Oo, pero ako talaga hindi ako masyadong nahihiyang magpakita ng emosyon sa mga anak ko, eh. Oo, Kasi yun nga gusto ko rin yung baguhin, eh, na parang hindi porke tatay ka hindi ka puwedeng magpakita ng emosyon, hindi ka puwedeng oo. umiyak Hmm, or magpakita ng mga alam mo yun, yung mga, um, soft side. soft side and tender Oo, loving care sa mga anak mo. wow. So, ako laging gano'n. Sabi ko nga kini-kiss ko pa nga puwet ni Rocco, eh, inaamoy ko pa puwet niyan, eh, kahit 9 na Hanggang siya, eh. ngayon? Oo, oo. Okey. Kumbaga kini-kiss ko talaga tsaka niyayakap ko pa din na talagang kasi naisip ko hanggang kailan na lang 'to, ilang taon na lang 'to 'pag nag-10 to, nag-12 to, 'di ko na magagawa 'yan. So, parang sa'kin, sinusulit ko lang habang bata, Hmm. gano'n. Yung sa'kin parang toddler pa rin, eh. Kasi 'pag nagkakamot siya ng puwet, ihahawak niya sa mukha ko. So anyway, siguro, bago tayo magtapos, trabaho muna tayo. Mahilig ka ba sa Tong Its o table card games? Tara na sa Game Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLB reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi ko sure kasi do sa letter sender kung si Robert ba, eh, madalas may gano'ng scenario or scene. Pero so far based do sa letter niya, talagang nag-ano 'no, nag-work yung gentle parenting sa kanya. Oo, yung Nag-go nanay na niya. umano 'no, na inamo siya. Oo. Parang inano lang, pinakitaan lang nung interesado din ako sa mga interes mo. Parang ano Mm. nga, naisip ko nga, eh, parang okey nga 'to, puwede ngang gawin din baka puwede ko rin gawin 'to sa mga anak ko pagka galit, Oo. or feeling ko unconsciously nagagawa ko naman sa mga anak ko 'yan, eh, pagka Oo, galit, eh. actually ginagawa mo nga yun, eh, yung ano, yung kung saan sila interested, whether manonood ng brain rot videos, yung mga Oo, papanoorin mo sila maglaro ng Roblox, okey na yun, eh. mm. Nakapag-open na ng ano, eh, ng kumbaga communication with your kids, eh, at siyempre di mo na kailangan na magalit ka pa bago or magalit Oo, isa sa totoo. inyo bago mag-open ng ganyang klaseng connection. Tsaka idadagdag ko lang, kaya nakikinig talaga ako ng ano, ng The Tatayhood. Broden Podcast. Akala ko Hindi, yung The tatayhood. Broden Podcast kasi yung mga pinag-uusapan nila dun karamihan mga internet memes, eh, na mga uso sa mga bata. Oo, Yung skibidi toilet "Tung tung ulit. tung tung sahur." Hindi na skibidi toilet, wala na, tapos na yan. Sasabihin na naman ito ni Vince, skibidi toilet na naman sasabihin mo, tangina napakatagal mo nang hindi nakikinig, gago. Hindi, "Tung tung tung sahur." Yan, Yun, mga ganun, si "Tung tung 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 medyo bago-bago sahur." yun. Si Assassino Cappuccino, yung mga gano'ng brainrot na dun ko natututunan sa kanila na parang, "Tangina narinig ko na yun, o pinapanood nung anak ko yun, ah." So, ta's ako makikinood na rin ako ng mga brainrot. Mm. So, pati ko brainrot na rin ako. Tapos hindi, pero parang nagkakaroon kayo ng ang importante naman dun hindi mo pinapabayaan yung anak mo na siya lang mag-isa, eh. Damayan mo siya. Pareho kayo malusaw yung utak 'no? Dati nanonood din ako nung Skibidi Toilet. Papanoorin ko, "Ba't ganito yung mga mukha niyan, ba't nasa kubeta yung mga ulo?" Kukuwento lang ni Rocco, kasi ganito yan, ganito, 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 ganito." Ano, may lore pala yung skibidi toilet. Ano? Puta. May lore, may story pala. Oo, may istorya yun. So, kinukuwento sa'kin ni Rocco dati yun, wala, nagsawa na rin siya. Mm. So, ngayon ano na, wala. Ngayon Mario ng although ngayon tumigil na siya sa pag-you-YouTube, eh.
naglalaro lang siya ng Nintendo. Binilang ko kasi siya ng Switch. Switch 2? So Switch 2. So nangyayari, ako naman yung kinukulit niya lagi na, "Tatay, play with me." Walang katapusan yun. So maglalaro lang kami lagi, Mario Kart, ganyan, or Ah, yung Nintendo Sports. Ayun, ganda. siguro yun nga, ang masasabi ko lang siguro based dito sa sulat, babalik lang tayo sa sulat ulit. Siguro, maganda ditong ang naisip ko lang dito yung disiplina, tinuturuan niyan na magkaroon ng limitasyon sa lahat ng gagawin yung mga bata. Pero yung paglambing at pagbigay ng empathy sa mga bata, yan yung nagtuturo sa kanila ng tamang koneksyon. Minsan Hmm. gusto lang naman ng mga bata yung may nakikinig sa kanila, eh. Uy, speaking of connection, magbasa na tayo ng comments dito Ay, sa oo ating nga. episode, sa last week episode. Na-open na ba sa'yo? Kasi kung hindi pa, sa akin naka-open na, di ba? Oh, sige yan, sige naka-open na pala, eh, sige. Sabi ni RK De La Cruz. Teka lang, kailan po ito? April. Teka, anong Ay, episode ba puta. yan? Maling podcast ang binuksan ko. Ang nabuksan ko, Anong podcast yung binuksan mo? 30-40. Kasi RK De La Cruz, ano ba? Oh, di pare, yung si RK De La Cruz sa 30-40, nag-start pa lang daw siyang pakinggan yung 30-40 kasi napakinggan yata niya yung Tatayhood. So, Oh. na-curious siya, ano ba 'tong 30-40? So, inumpisahan niya yung Ah. 30-40. Tapos nag-comment siya na sabi niya, "Grabe 2021 pa pala 'tong ano, 30-40." So, Tapos uminom siya ng ito, gano'n. totally relate, balik na sa 30-40 Tristan. NC naman ang mas laid back sa Australia, yung 100% nila, 50% ng Pinoy. Tas ayun nga, sinagot ko 'to, eh, sabi ko ano kasi, wala pa si Louie kaya hindi namin mai-ano ulit si 30-40, eh. Hindi pa kami Oo. makapag 30-40 ulit, eh. So makinig ka muna Ayan. ng Konichi Mates. Ayan, balik na tayo ulit sa Okay, so Tatayhood Podcast. ayan, sabi ni dito babasahin natin yung ano, yung mga comments dito sa last episode na episode 131, Dear Papa, Love at Red Flags. Ang sabi ni Louie, wag na yan IG, pwede naman dito mag-comment eh. De, joke lang. Dati yung red flag sa karera lang nakakita, ngayon sa tao. Hashtag isn't it? Basahin mo ulit, yung iba pa kasi Ayun, ayaw mag-load sa'kin bigla. sabi ni J16, haha, okay na sana. Di nakupal si Titi. Pucha, biglang may N-word eh. Naninibago ako, di kupal si Titi. Ay, di pala ako ni Chimates to. Parang talagang ine-emphasize niya na hindi ka nakupal ah. So, last, sabi ni Ralph P., may missing sa kwento ni letter sender. Medyo overreaction kung disgusted agad sa relationships. Nanloko or nan-cheat ba si guy? Controller, oo. Based sa kwento pero napakababaw na dahilan nun. Sorry about her feelings. Heartbreak is part of growing up. She just chose poorly. Good thing it showed up early in the relationship. Just move on. You can do better, choose better. With the same ideals as your parents, there's plenty of good people there. Tough love. Ang sabi ni Seymour? Tough Seymour, love from a girl dad. coming from a girl dad. Ayun. Oh, natakot siguro 'to baka mamaya maloko rin. Pero mayroon akong isang gustong basahin na comment dito, Ingo, dahil Hmm. kakabasa mo lang ng mga comment. Babasahin ko yung mga comment sa episode 130 sa Papa Kantots, Buhay o Awa. Ang comment dito ni Edward De Pedro, "Paano yun, Ingo? Yung mama mo pina-check tapos may disability ka, pero hindi pa sure, tulad mo na speech problem. Tapos pina-terminate ka. Sayang, 'di ka na sana namin napakinggan sa." Tapos hindi na niya na-type yung susunod. Tsaka yung spelling niya ng speech, S-P-E-A-C-H. Sinagot mo 'to, nakita ko, eh. Sabi ko nga sinagot ko rin 'to, eh. Sabi ko, "Buti na lang, Ingo, alam mo yung spelling ng speech." Ayun, sabi ko nga dito, by the way, speech, S-P-C-H, yun, hindi Hindi S-P-E, spech. hindi speech. Ayun, sabi ko nga dito, kung yung disability ay magagawa ng paraan,
kagaya ng sa via therapy. Pero if genetics or debilitating disability, sana bigyan ng option. Yung option dito ko dyan is ipagpatuloy or terminate. Parang euthanasia rin. Pro-euthanasia ako if meet yung certain requirements. Pero siyempre, nagva-vary to sa mga iba't ibang, sa mga bansa na legal yung euthanasia. Tapos ito si Ralph P. ulit. Ang Mm. comment niya, great discussion mga papa. Appreciate din ang honesty ni Ingo. Dilemma namin ito ni Mrs. last year. Option kasi dito ang DNA test sa first trimester and abortion. Paano kung may abnormalities nga? Ilalaglag ba namin? Parang hindi siya nabigyan ng chance mabuhay. Pag binuhay mo naman, pareho kayong mahihirapan. Hindi kami kumuha ng test. Usap namin ni Mrs. na regardless, bubuhayin namin si baby. Awa ng Diyos, okay and healthy si baby. Pero super hirap ng desisyon na yan. Kudos mga papa. Love you. Uy, love you too, Ralphie. Ito, Pwede, isa pa. pwede mo din, Babasahin ko na ay, ulit to. Ralphie, Ay, sorry. ano Ralphie, na? pwede mo ding ipamahagi yung pagmamahal sa show na to sa pagpunta sa patreon.com/papapatreon. Yon, ang ganda ng pasok mo dyan, Ingo. Tapos ito, si Snoopy. Si Snoopy, feeling ko secret admirer mo to, Ingo. Sabi ni Snoopy, well, I can't blame Ingo kasi sa experience na niya. But I am sure he gives you happiness every day in his own small little ways. You definitely improved your communication skills. But decision making, getting there soon. Tangina, di ba Ayan. eto si Lou. Basahin na natin lahat. Todo na natin 'to Sige. kasi minsan lang, eh. Ito si Lou. Mag-comment sana ako pero wag na lang. Pinaganda lang ang term na terminate pero sa Tagalog pinatsugi mo. At the end of the day, galing yan sa genes mo. Ibig sabihin, alam mo na yon. #profile. Grabe ka naman, Lou. Ano profile? Si Shu Pro-life. ah, ay Pro-life. #prolife pala. Okay, sorry. May ano na rin ako, dyslexic na rin ako. Si Suniga Fam, there's no other answer but let the child live. Ginawa niyong mag-asawa yan. Karapatan ng batang mabuhay regardless kung ano siya paglabas niya. Bigyan mo ng respeto ang pagmamahal ng sanggol na binuo niyo. Oh, wow. Kaya ang daming anak din ito ni ano eh, ni Ni Zuniga Fam. Suniga Fam eh. Pero Pero ano good on you. sorry baka humaba tong discussion. Meron na daw meron na daw medical procedure para ma-correct or ma-prevent yung extra chromosome na nagsasanhi sa mga Down syndrome. Maganda yan ah. Oo. So, diyan magde-debate. Siguro yan yung question mark na is it ethical or unethical gawin yun? Kasi you're like playing God eh. Pero yung iba nga, nagpapalit nga ng gender yung mga bata, di ba? I mean, yung designer babies or yung mga iba, pinipili nila kambal Ayun yung nga, mga anak nila. yun. Buti, gawin natin topic yan. Next. O yan, next next. next tayo. Pwede, maganda. Topic natin yan next episode. Ito, si Kane Fritz. Ang dami palang nagko-comment sa atin, no? Oo, For daming our comment part, sa to. ang daming comment din sa episode na to. Kane Fritz, for our part, we had our child through IVF. So this discussion came up before we had viable embryo. Napag-usapan namin ni Mrs. since we are paying for it, almost 30K AUD eh. Kailangan maximum ang viability ng embryo. May genetic screening talaga and etc. So pabor kami sa termination. Taga-Australia pala si Kane Fritz. So, ano din yan, Ito, may ano? kakilala ko na pro-life, pero pinag-iisipan nila mag-IVF. Tapos sinabi ko, parang nagko-contradict yun kasi pag nag-IVF kayo, may 5 eggs kayo, fertile eggs. Mamamili kayo kung ilan yung mabubuhay doon, ilan mamamatay, or ilan yung mapupunta sa storage. So may Oo termination nga pa rin 'no. na. Oo nga. So yun. Tinuloy nila. Hindi ko pa sure eh. Wala na akong Ito, balita sa kanya. ito yung mahirap na pangalan, si XR4V9 Si Elon Musk. KL3MQ. Si Elon Musk. Nabasa na natin to eh. Yun, so dito na natin 'to tatapusin. Meron pa ba tayong ibang papasalamatan, Ingo? Wala pa.
Wala pa. Siguro DNA Dermatologies Ay, dahil sa oo. inyo, Siyempre, DNA dermatology. Oo nga. mabilis yung pagmumukha namin. At saka punta kayo dun sa Sabado Smokes, the page sa IG ni Dr. Mo. Umorder ako niyan ng over sa Friday ko makakuha. So babalitaan ko kayo kung Kung masarap ba talaga, no? masarap ba Dapat talaga honest or opinion yan, Linggo, honest kasi talaga, honest talaga. oo, siyempre. Tsaka siyempre, Ketorific PH, yung yung voucher ko, hiningi na nga pala ni Makoy pare ng Machong Chismisan. Binigay mo na ba? Oo, sabi niya, inagaw mo naman sa akin si Ingo eh, bigay mo na sa akin yung yung Oo voucher nga. mo. So, Pero halaga ko sige, lang pala yan lang isang naman, voucher. yan yung halaga ni Ingo, 1,000 voucher. Hindi, wala. Kasi sinabi ka na. So, yun lang. Yun. Salamat mga papa. Salamat mga papa.